Breaking na breaking news po tayo, mga kababayan ko. Eto na, pasabog ng Marines. Talagang nakakakilabot. Ngayon po, isa po sa mga miyembro dito, nagsalita na doon sa bumaliktad na 4 na Marines. Matindi ang kanyang revelasyon, mga kababayan. At magugulat at iiyak ang mga bobolista, mga pingkilista na nagsanib pwersa para maging problema ng taong bayan. Di ba sila yung mga problema ng taong bayan ngayon? Binabas pa nila yung Brave 18 Marines dahil binulgar lang yung karumal-dumal na pagnanakaw na ayon kay Erwin Tuplok, nagsisinungaling daw pero ayaw ituloy itong pag-iimbestiga ng flood control at ipapaubayan na lang daw kay Boying. So dito, mga kababayan, magugulat kayo. Matataranta si Erwin Tuplok at yung mga tagasunod nito na nabudol ng 20 pesos sa bigas. Dayunyor, nako, manginginig dito, mga kababayan ko. Dahil dito, nako, bali-balita, talagang si Marcoleta, makakalaya na daw eh. Yan yung sabi-sabi. So ngayon, pakinggan po natin, RJ Julian, isa po sa mga Marines ito. Ano ba ang pasabog niya? Pakinggan po natin. Naikagugulat niyo po. Ako si Reniboy Julian, isa po ako sa Brave 18. Na ngayon po ay Brave 40 na lang po. Kinalulungkot ko po namin na may bumaliktad o nag-recant na 4. Sana hindi kayo bubuliin ng inyong mga kapitbahay at kamag-anak. Lalong-lalo na yung mga anak ninyo. At alam naman natin na totoo ang mga siniwalat natin. Pero ano ang ginawa ninyo? Bumaliktad kayo nang dahil sa malaking halaga na offer sa inyo. 25 million bawat isa. Isipin nyo, mga kababayan, pinaalalahanan yung 4 na naghudas. Dahil nga ibinenta yung karangalan at dignidad sa kanilang sinumpaan bilang Marines. Di ba, mga kababayan, kilala natin yung mga sundalo na talagang maprinsipyo, pero dito sa 4 na Marines, ibinenta ang kaluluwa sa 25 million para bumaliktad sa kanilang mga sinalaysay. Nako po, mga kababayan ko, nakakagulat po ito. At hindi lang naman kayo ang naoperan. Ako at sa ating mga kasamahan naoperan din. Pero hindi kami nasisilaw. Mayroon akong paninindigan at para sa bayan. Isipin nyo, mga kababayan, isa rin pala si RJ Julian sa mga sinuhulan sa 18 Brave Marine. So dito, mga kababayan, sinasabi niya, nanindigan at hindi nagpasilaw sa pera. Dahil ang pera, kikitain yan. Pero ang dangal at dignidad, hindi mo makikita yan kahit saan. Sabi nga niya, sana hindi kayo habulin ng karma. Hindi kayo kantyawan ng mga kapitbahay nyo at kahit sinong kamag-anak nyo. At pag nakita kayo sa daan, baka kantyawan kayo. Balato naman dyan. Pumaldo na naman. Magkano? 25 million ang isinuhol. Ibinenta nyo ang dignidad nyo. Huwag sana kayo karmahin. Yan ang sabi
ng mga natitira na naninindigan. Alam nyo mga kababayan, isipin nyo, bumaliktad sa kanilang salaysay, ta sasabihin nila, hindi totoo yung kanilang sinasabi nung unang pagbubulgar nila. Tapos, nung nakaraan yung una, hindi nakatakip ang muka. Pero ngayon mga kababayan, nakatakip na. Gaya ng mga pag-iimbestiga, ng mga witness ni Ping Lacson, nakamaskara yung mga babae. Na nabulgar na ito pala ay mga scripted lang. Pero dito sa mga Marines na natitira, naninindigan na hindi sila sinungaling at tatayuan nila gaya ni Marcoleta, hindi aatras at hindi magpapagipit, haharapin ng muka sa muka. 'Di ba ganyan ginawa ni Marcoleta? Ay, tignan niyo si Marcoleta, nasa kulungan kasi nga nanindigan, hindi nila kayang pabaliktarin. Isipin mo, sabi nga ni Atty. Baligod, maraming mga ebidensya na ipapakita sa tamang panahon. Yung kanilang tawag, voice recorder, mga text, mga chat, na sinuhulan sila. Si RJ Julian, isa rin sa mga nasuhulan pero hindi siya bumaliktad, hindi siya naakit, hindi siya nagpatukso sa pera. Ayan no, tignan natin. Kayong apat, wala kayong paninindigan. Wala kayong bayag. Para nyo nang bininta ang pag-asa ng taong bayan. Sana na malulutas na at matutuldukan ang korupsyon sa flood control scandal sa ating bansang Pilipinas. Pero anong ginawa ninyo? Nag-recant kayo. Bininta nyo ang inyong pansariling interes. So wala kaming magagawa dyan kasi choice nyo yan. O, kita nyo mga kababayan, yung apat na Marines, nako po, sana hindi kayo karmahin. Hindi kayo habulin ng taong bayan kasi pag nakita kayo sa kalsada, baka batuhin kayo ng itlog na pula. Isampal sa inyo yung mga sardinas, yung mga pansit canton. Di ba ngayon mga kababayan, ipinagyayabang nila, lalo nang itong sa Anticler na ito, yung mga ayu-ayuda, mga bigas-bigas sa 20 pesos. Di ba, imbes na ipamahagi nila, ibenta nila, di ba ganyan yung nangyari sa Cebu? Kaya galit na galit ang taong bayan. O dito yung natitira na 14 Brave Marine kasama ng kanilang team leader na tumatayo at tinindigan. Ganyan dapat. Huwag nyong walain. Huwag nyong dayain ang taong bayan kasi sa inyo po umaasa ang taong bayan, ang milyon-milyon na 100 million na sumusuporta kay Senador Marcoleta. Kami na sumusuporta sa inyo, na tumindig kayo hanggang sa huli. Huwag nyong gagayahin yung apat na kasama nyo na ibinenta ang kanilang dangal. Ganyan dapat ang gawin nyo. Huwag nyong gayahin yung Hestas Barabas na mga senador na natakot na ibinenta ang kanilang dangal, wag lang makasuhan. Di ba ganyan yung sa Jesus is Lord? Nag-over the bakod, hinudas si Marcoleta. Tignan niyo yung dalawa, si Escudero, ginawa pang presiding officer. O ngayon nakikita si Chis Escudero, tila bumabaliktad na naman, nakampi na naman sa prosecution. Talagang gusto nila na ma-impeach si Sara kahit wala namang nakikitang mga matibay na ebidensya. Kita nyo naman yung impeachment.
Walang kabuhay-buhay, hindi pinapanood. Mas pinapanood pa ang saganang mamamayan dahil puro katotohanan ang ipinapahayag dito sa programa ni Senador Marcoleta. Di ba mga kababayan ko, tignan nyo. Anong ginawa nila kay Senador Marcoleta? Ginawa ng kaso. Kinasuhan ng plunder. Nag-iimbestiga lang yung kapatid natin. Kaya nga nag-rally ng People Power. Surprise! Alas 3 ng madaling araw, napuno ang EDSA. Nataranta yung palasyo. Si Dayonyor. Aburido. O gusto nilang i-disperse. Hindi nila kaya. Milyon-milyon ang nandun. Kasama tayo doon. Tapos sasabihin nila kung nasaan yung ebidensya, doon tayo. Pinagmamalaki ni Ping Lacson. Ang daming ikinanta ni Diskaya ng mga congressman. Mga politiko. Ikinanta. Tapos kada zona, nagyayabang si Dayonyor. Ikakasuhan na natin, papakulong na natin, pagsapit ng alas 12 ng Pasko hanggang bagong taon. 2026 na nga ang taong bayan. Nabudol na naman tayo ni Dayonyor. Pati yung G. Araneta sinasabi na ginawan na, nilagyan ng mga higanteng tubo ng mga emburnal. Hindi nababaha. Naka bumaha ngayon hanggang mata ang taasan tubig. 500 million ang kinain doon. Isipin nyo kung ginawa yun mga kababayan, hindi magkakabaha doon kahit hanggang bukong-bukong lang ng paa, pero ngayon hanggang mata, hanggang muta. Tapos sasabihin na Auntie Claire, ang daming nagsasabi na mabilis daw humupa ang baha. O ngayon, binanatang kayo ng Net 25. Anong bumibilis ang paghupa ng baha? Baka hanggang ngayon mga kabayan, baha pa din. Diyan sa G. Araneta, diyan sa Marilao, diyan sa Hagonoy, hanggang Kabikulan, hanggang Ilocos. Tignan nyo pati Olongapo, baha na din. O, tignan pa natin. Sana masaya kayo sa ginawa ninyo na pagririkan o pagtataksil sa inyong mga kasamaan. Samantalang gumawa tayo ng kanya-kanya nating salaysay na pawang katotohanan lamang. Wala hong sapilitan. Nakapunta na nga tayo sa Senado eh. Di ba? Doon, nagsabi na tayo ng totoo nun. Pero nagawa nyo paling nag-recant dahil sa malaking halaga na pera na inoffer sa inyo. So, by the way, good luck po sa inyo. Alam nyo po, sa totoo lang po, proud ako sa Marines, lalong-lalo na at nakasali po ako dito. Sa aming grupo. Sa totoo lang po, hindi po ako Marines. Army po ako. Katunayan po, nagpagawa kami ng uniform namin nang akala namin ay sulit na kami. Yung pala, may balimbing din pala. At bumaliktad ng dahil lang sa malaking pera na tinapal sa kanila. Ngayon, nagpa-presscon kayo. May face mask na kayo, may sunglass, may sombrero. Samantalang lumalabas naman tayo, wala tayong face mask, walang sunglass. So, nahihiya kayo sa sarili ninyo.
Dahil alam nyong mali ang sinabi nyong pagre-recant. Alam namin na napilitan lang kayo dahil lang sa pansariling interes sa pera. O, kita nyo mga kababayan, dati-rati, proud na proud sila na ipakita yung kanilang mga muka. Dahil nga, nirerespeto sila ng mga kababayan natin. Nirerespeto natin sila dahil tumindig sila sa katotohanan. Talagang ipinaglalaban nila ang interes ng nakakarami. Pero ngayong bumaliktad na sila mga kababayan, talagang pati mata nakatakip, pati ilong, pati lahat na mga kababayan. Kulang na lang balutin ng gift wrapper yung mukha nila para makapagtago. Ang sabi ni Julian na kasama po sa mga Marines na ito pero army siya. Bakit nahihiya kayo na makita kayo na batuhin kayo ng itlog dyan sa kalsada? Kasi nga kayo, wala na. Wala na kayong hihaharap na muka dahil pumaldo kayo. Yan ang sinasabi ng mga Marines. Buti nga sila kay RJ Julian. Saludo ako sa brother. Isa ako sa mga rumerespeto sa'yo. Kasama ng 13 pang mga Marines na tumitindig sa laban. Gaya ng pinaglalaban ni Senador Marcoleta. Sana hanggang sa huli lumaban kayo. Tumindig kayo sa inyong pinaniniwalaan na alam nyong susuportahan kayo ng majority ng mga Pilipino. Isa po ako. Taos-puso akong sumusuporta sa inyo. Na nirerespeto ko at ginagalang ko kayo. Pero sa 4 na Marines na yan, nako, mga kababayan, sana hindi kayo habulin ng karma. Yan ang sinasabi ng ni Attorney Baligod. Sana pag nakita kayo ng kababayan natin, hindi kayo mabato ng itlog na bugok. 'Di ba? Ito pa. So, good luck po sa inyo. Ako si Reniboy Julian. Isa po ako sa Brave 18. Ayan mga kababayan ko, ano naman ang sinasabi ng mga kababayan natin? Basahin po natin ang mga ilang komento mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin para malaman natin kung ano yung mga sinasabi na komento dito. Talaga naman kasi mga kababayan yung mga wala. Yung isa nga umamin mga kababayan, tinakot daw talaga sila. Baka wala na talaga silang choice. Hindi rin natin sila siyempre, tignan nyo. Bakit si Marcoleta hindi naman siya bumaliktad? Di ba mga kababayan ko? At least, bagkus inanindigan ito. Ito sabi, hindi nyo lang ginawa ito para sa mga anak nyo. Sa amin din na mga Pilipino na very resilient. Hindi napapagod sumuko at mawalan ng pag-asa at magkaroon ng good governance ang Pilipinas na naniniwala pa din sa Diyos. Higit sa lahat, may hangganan ang lahat. There is time of reckoning. Makukuha natin ang lahat ng justice para sa nakaupo. Politiko na nagsasamantala sa ngalan ng pera, kahit kailan hindi magtatagumpay ang kasamahan laban sa kabutihan. Genesis, Kapitulo 50, versikulo 20. Kayo ang nagplano ng masama laban sa akin, ngunit binalak ito ng Diyos para sa mabuti upang maligtas ang maraming tao. Yung plano ng tao ay manakit, pero yung plano ng Lord ay ligtas at pagpalain. Walang nasasayang kay Lord. Ginagamit niya pati yung mga nangyari kahit masakit pa sa purpose niya. Grabe mga kababayan ko, ito pa. Check pa natin. Good job, Sir Julian. Ito po. Good job, Sir Julian. Proud kami na may kaibigan na tulad mo at ang buong 14 Marines.
Mga hero kayo ng taong bayan, nakatala kayo sa history sa buong daigdig. Yan na ang bansag sa inyo. The Brave Marines forever na po yan sa ating kasaysayan. We salute all of you. Mabuhay kayong lahat. At buong pamilya. Fight, fight, fight. Malapit na ang 2028. Kahit saan may hudas talaga. Sabi ni Maria Abe Santelices, tama yan, Box. Kahit saan sila mapunta, malalaman din ang pagtraidor nila sa bayan. Hayan ninyo, siyan basta sir, kayo solid Brave 14. Laban po, ayan mga kababayan ko. Laban lang ng laban hanggang sa huli. Gaya ni Senador Marcoleta, mga kababayan ko. At yan lang po ang ating bahagi mga kababayan. I-like at i-share ang video ito hanggang dulo. At babasahin ko pa ang ilang komento. Nasa likod mo kami, mga kababayan mo. Mag-ingat ka palagi. Ay, Troy Nawor. Salute Kuya Sarge, andito lang ang tropa. Pera po ang sisira sa tao. Kahit sa magkakamag-anak, mas matimbang ang pera. Kaya ingat po kayo, mauubos din ang perang tinanggap nila. Pero ang konsensya, mahirap kalaban at ang prinsipyo ay madadala hanggang sa kabilang buhay. Pero ang pera hindi saludo. Hindi ang pera. Saludo po sa Brave 14. Sana po ay wala nang masilaw. Okay lang yan, tol. Ganun talaga ang buhay. May mga for sale ang prinsipyo. Laban lang. Mas maraming kaming naniniwala na kaya nyong ipanalo ang ipinaglalaban nyo para sa bayan. Dasal lang ang tanging maitutulong namin sa inyo. Ang panalo nyo ay panalo ng sambay ng Pilipino. Kaya laban lang. Ingat, Balong. God bless you. Ayan po mga kababayan. Yan po ang pasabog ng isa po sa mga tumitindig sa katotohanan. Ito po si The Wonders Philippines. I-like at i-share na po ang video ito. Salamat po. Manindigan po tayo. Ipanalangin natin si Senador Marcoleta ay makalaya at magtagumpay sa laban niya. Kung anong laban niya, laban nating lahat mga kababayan. We are one. Salamat po.